DBM. So at this point, dumako na tayo sa ating tampok na Budget Matters! Usapang budget natin. Budget Matters. Alam nyo, isa na namang makabuluhang talakayan ng aming ihahatid ngayong gabi ng aking partner na si R. Vargas. Opo. At ngayon po ay mababatid natin kung ano-ano ba yung mga pangunahing layunin ng rehiyon kung saan ako nakatira sa ngayon. Kaya alam mo, very important at very special sa akin ang episode ngayong gabi. Ayun, dahil pag-uusapan natin yung mga ginagawa at trabahong ginagampanan ng DBM Region 3. No? Alam niyo po kasi, dun sa mga hindi nakakaalam, ako ay isang proud resident ng lalawigan ng Pampanga, specifically City of San Fernando, Uy. kung saan nandun din yung ating regional office, DBM Region 3. Kaya malalaman natin ngayon ano ba yung pangunahing layunin ng DBM Region 3 sa pagtugon sa mga budgetary needs ng Central Luzon. Tama ka dyan, Yusek Goddess. At excited na rin po ako na malaman ano ba itong mga projects, mga programs, gayon din yung mga estado ng budget implementation dyan sa bahagi niya ng Region 3 o kilala bilang Central Luzon. Yes, kaya naman mapalad tayo at napaunlakan tayo ng mismong Regional Director ng DBM Region 3. Alam mo, pag dinedescribe ko sa isip ko, no, di ba, ini-imagine ko itong tao na to. Alam mo, ang unang description ko sa kanya, alam mo, para siyang maalagang nanay. Di ba pag sinasabing nanay, ano yan syempre may lambing, di ba, iniisip lagi yung kapakanan ng kanyang mga nasasakupan o kanyang mga anak, pamilya niya, di ba? Tapos pagdating sa budget, masinop yan. Hindi basta-basta gumagasta at talagang minamanage siya ng maayos yung bawat piso na dumadaan sa kanyang kamay. Pero curious lang ako, Yusek, nasa San Fernando ka, marunong ka magsalita ng Kapampangan? Ali po. Ditak namo po. Yun lang yung mga alam ko. Loka rin ka ba't? Ha? Achu ko keng Radyo Pilipinas station here in Quezon City. Tama po ba yung sagot niya? Hindi ko rin naintindihan. Sabi ko, tama yun, nanonood si Nadia doon. Ibig ko sabihin doon, nandito ako ngayon. Achu ko Ken, nandito po ako. Di ba? Ayan, so welcome, RD Ning Abesamis, isa sa mga pinaka mabait at pinaka magaganda at pinaka masipag na RD ng DBM. Hello, RD! Magandang gabi po, Yusek gabi po. Hope Libiran, Goddess Hope Libiran. Talagang binuo talaga yung pangalan ni Vargas. Ayun po. At sa ating mga televiewers at mga nakikinig at sumusubaybay sa ating usapang budget dito sa Radyo Pilipinas. Wow. At sa inyo pong lahat, magandang gabi po. Sabi ko sa'yo, boses pa lang ni RD Ning, parang may touch na ng lambing no? Si RD Ning, kahit di siya magkapampangan, nahalata kung taga Pampanga siya. Hindi. Taga Pampanga ka ba, RD Ning? Ako po ay tubong Bataan. Bataan. Region Ang Bataan po ay may portion po doon na Kapampangan at meron din portion na Tagalog. Ayun. Pero malambing no? Pagkakamalan mo ang Ilongga to si Pwede RD rin, Ning, malambing yung boses Pero gusto nating malaman, bago tayo pumunta dun sa more serious part of our conversation, RD. Siyempre, gusto naming makilala ka muna ng ating mga kababayan. Sino ba si RD Ning? Tell us something about yourself po muna. At ito, very interested akong malaman. Paano ka napunta sa DBM Region 3 at kailan ka nagsimula sa DBM? At ito, bakit DBM? Gandang katanungan po yan, Yusek. Ako po ay nakilala ng aking mga kasamahan sa gobyerno bilang Ning, kagaya nga po na nabanggit nyo kanina. Yun po yung talagang tawag din sa akin pagdating sa aming mga kapwa na naglilingkod sa gobyerno. At ako po rin ay isang civil servant na ang akin pong nandun po ako sa larangan ng fiscal and public administration. Fiscal and Public Administration. Yes Okay. po, finance. Public Finance talaga, administration po. At ako po ay, matasabi ko po na ako ay isang collaborative leader. Kasi po, dun po sa aming rehiyon,
Region 3. Lahat po ng lahat ng programa ng DBM na pinapa-implement at mga reforms, ito po ay kino-coordinate namin sa lahat ng ating stakeholders at sa mga civil society organizations. So lahat po yan, lahat ng binababa ng aming central office, lahat po yan ay coordinated sa aming mga nasasakupan. Ako po ay isang lokal na bataan. Nag-start po ako sa service. Nag-enter ako sa service April 18, Anong year? 1988. 1988, So kahapon po, oh. 36 years na ako in service. Wow! Wow. Wow, napakatagal na rin, no? Talaga, pero hindi naman halatang parang kung 36 years in service, ibig sabihin, 4 years old ka pa lang, nagtrabaho ka na, Ardening? Hindi naman po. Hindi naman po. At ako po ay naniniwala at hanggang ngayon po kasi maganda ang reputasyon ng Department of Budget and Management pagdating sa pagbibigay ng government service. At naniniwala din po ako na nakalinya din yung aking natapos pagdating sa pagbabudget. Ako po ay isang certified public accountant. Kaya po, nung nag-apply po ako noon sa head office, sa central office, kaya lang po, ang sabi sa akin nung nag-apply ako, nung 1988, ang sabi nila, marami daw pong bakante sa Region 3. Kaya po ako ay napadpad sa Region 3. Pero Region 3. nabanggit ko ba sa iyo, nakwento ko sa iyo, nung una kong nakilala si Ardening, hindi pa siya RD. ARD, Assistant Regional Director. Tapos nung nag-retire si RD Bell, no? Siya yung sumunod. Kaya patunay yan, alam mo, kapag meron ka talagang sipag at pagsisikap sa trabaho, you have the right character, attitude. Talagang hindi malayo na mabibigyan ka talaga ng opportunity to lead, no? Sa mga susunod na panahon. Yung And that's promotion, exactly ano? what happened kay Ardening. Ako po ay nagsimula sa DBM bilang isang budget analyst. Talagang sa Opo, no? talaga pong doon po ako sa entry level talaga. At nung time po na yun, yung kay Cory administration po kasi ako na-hire as budget analyst. At naniniwala din po ako na ang DBM, very critical po yung role natin sa pag-shape ng government policies at pag-allocate ng resources ng gobyerno. Correct. So talaga pong hanggang ngayon po ako'y masaya na nagsiservisyo sa DBM at ako po'y happy na maging part ng nito. DBM. Yan, mararamdaman mo talaga yung pride niya and happiness Correct. in serving DBM. Opo. Sige, ngayon, alam ko, ang daming mong katanungan Oo, tungkol sa budget ng Region 3. Kasi Take it away. maalam sa pera itong si Ardening Magkano po ba yung budget ng buong Region 3 ngayong 2024, RD? Sa ngayon po, base doon sa ating national budget for 2024, meron po tayong 5.768 trillion. At ang para sa Region 3 po ay 311.9 billion. Ayun, no? Ito po ay equally distributed o equitably distributed sa lahat ng mga government offices po natin sa Sa Region region. 3, Ang top offices po natin dito o yung malaki yung budget ay ang sektor ng edukasyon. Alam niyo naman po, yun po yung talagang kanang ating gobyerno, yung public works and highways, yung build and then yung pong ating national defense. So yun po yung kabuuan ng budget for Region 3. Meron po bang mga proyekto na dumidirekta mismo for approval sa DBM Region 3 office? At ano-ano po yung mga ito kung sakali? Sa ngayon po kasi, ang role po ng DBM ay mag-release ng cash allocation ng ating mga nasasakupan sa Region 3. Particularly po yung mga ahensya na delegated po sa rehiyon. Ang DepEd, TESDA, TPWAs, yung po ating mga SUC, yung po ating sa DOH, at yung po mga SUC po natin. Meron po tayong 12 na state universities and colleges sa region. So, yun po yung direkta na nire-release namin yung cash allocation. Correct. At pagdating naman po dun sa mga special project
o yung allotment, kasi po comprehensive release yung Upon pondo approval natin ng ngayon. GAA, oo. Opo. Ang nangangailangan na lang po ng approval, yung po mga special projects po ng SUC, kagaya ng sa pre-higher education, Oo, at yung yung ating UAQTE. teachers thinking and strategic foresight for SUC. So Okay. the rest po kasi ang nag-release na yung ating central office. Central Office. Ma'am, pero in terms of budget implementation, ano-ano po yung mga challenges? Ano yung mga difficulties na na-encounter nyo every year? Okay po. Isa po sa mga, pati po yung ibang mga regional offices po natin at yung sa ating central office, ang isa po na na-encounter po nila na challenges dyan, yung timely submission ng kanilang mga accountability reports. So yun po, medyo hirap po doon. Although kami po sa Rayon, sinisikap po namin na i-communicate sa aming implementing agencies kung ano po yung dapat nilang isubmit na accountability reports. Ang magiging kampo niyan, pagka po na-delay yung submission ng report, madidelay din po yung succeeding releases natin ng kanilang pondo. So pagka na-delay po, madidelay din yung implementation ng kanilang mga Project. programa. Kaya very crucial po pala talaga yung timely na no? Yes submission ng mga reports and documents, no? Yes po. Opo. So kami po sa Rehiyon tatlo, ang gumagawa po kami ng communication letter. Pwede po yan through email din na ina-advise namin on pinapaalala namin sa mga delegated agencies kung ano po pa ang dapat na isubmit na report. Kasi very crucial po ito sa pagsasubmit ng mga succeeding na pondo po nila. Director, yung paggasta ng mga ahensya at yung LGUs dyan sa inyo sa Region 3, paano nyo po yung ginagawa? Yung pong sa Pag-monitor po nun. sa mga lokal po. Mhm, Sa lokal muna po tayo. Kasi po ang ating mga local government units, sila po ay merong local autonomy. So sila po yung gumagawa, sila yung nagpaplano, sila yung gumagawa ng kanilang budget. Okay. Nandito po kami na DBM para i-assist po sila sa kung paano nila gagawin yung kanilang budget. At nandito rin po kami nagbibigay ng technical assistance in case na meron mga bagong policy, issuances na pinapalabas ang ating departamento, ang DBM. Opo, so kaugnay po niya, nabanggit nyo yung pagka-capacitate, di ba? Yung mga parang capacity building. Nito raw nagdaang mga linggo, alam mo, nagsagawa daw yung DBM Region 3 ng trainers training para sa mga budget officers ng mga LGUs. Dining kwentuhan nyo nga kami, anong ginawa? Ano yung trainers training program? Yung pong ating trainers training for local budget officers po yun. Ito po ay, ang idea po nito ay nagsimula ito kay Director Isabel Taginod. Kay RD Bell. Po. Gusto niya pong kasi makapacitate yung mga local budget officers natin pagdating sa pagbabudget. Ito rin po ay in-start po namin to last year. At ang idea po namin dito, i-capacitate yung mga local budget officers natin para sila na mismo yung katuwang natin na nagbibigay ng technical assistance down to the barangay. At ginagawa din po namin ito para sama po namin sila na magbigay ng training. Sila po isa sa mga nagiging resource person po namin. Nung pong mga nagdaan, meron kaming barangay budgeting. Isa po sa mga kasama natin na resource person ay ang mga budget officers po natin. So, important katubang yun no? Katubang po namin sila sa pag-orient sa ating mga barangay kung paano yung gagawin nila sa pagbabudget. At sa ngayon po sa Region 3, meron tayong 29 trainers po na budget officers. Yung budget officers po na yan, sa mga LGUs lang po ba yan? O yung kasama barangay o city or municipality lang? Yung pong local budget officers po natin dito na tinrain namin na 29 ay galing po yan sa mga municipalities. Okay. Opo.
So, katuwang po namin sila. Opo, kasi important pag hindi mo natatanong, na importante na nakakapacitate yung mga budget officers Kasi sila talaga yung, tama yung sinabi ni Ardening, sila yung katuwang ng DBM sa yung project implementation Alam mo kasi kapag hindi masyadong marunong yung budget officer, hindi marunong mag-budget, walang alam sa procurement, sa public financial management, kadalasan dyan nagkakaroon ng bottleneck Yung minsan may mas madaling way to procure a certain project, pero dahil hindi niya alam, Correct. dumadaan pa rin siya dun sa old tsaka yung long cut ba na tinatawag, no? Kaya very important na yung mga bagong kaalaman through nalalaman din dapat nila through the training programs that we are implementing. Director, ano po yung paghahanda na ginagawa ng inyong region? Alinsunod po dito sa budget call na ginawa nitong si Secretary Mina nitong nakaraang buwan ng Enero? Okay po. Kami po sa Region 3, ang una po naming ginawa, nagpatawag po kami ng Regional Budget Forum. Opo. Kasama dito yung mga regional line agencies po natin sa region at inibita din po namin yung mga civil society organizations para po Open malaman government. nila kung ano yung mga palisiya natin sa paggawa ng budget nila for 2025. At bukod po doon, ang aming pong opisina, yung aming regional office po, ay part po siya ng Regional Task Force for SUC. Kasama po namin dito ang Region 5 at ang Region 12. Okay, Opo. Region 5 and Region So, 12. kami po yung titingin, mag-i-evaluate ng mga budgets ng ating mga SUCs. SUCs. Opo. Singit ko lang yung Nationwide. tanong, kasi summer season ngayon, panahon ng tag-init, Ano po ba yung mga tourist spots, tourist destination na matatagpuan dyan sa Region 3 ng ating mga kababayan? Marami po sa Region Ako 3. tanongin mo. Joke. Mayaman Na, po sige, ang- si Ardening, oo. mayaman po ang ating Region 3 pagdating sa mga ganyan. Kagaya po sa Aurora. Marami po Baler. yung mga Ay, oo nga, no. beaches. Yeah, Mga oo. falls. Masarap po. And then sa Zambales din po, ganun din po. Correct. Ang daming mga beaches dyan. Yung sa Bataan. Mhm. Aside doon sa mga beaches nila, yung makikita din po natin doon yung Mount Samat. Mga historical Sa Bataan. Opo, na lugar natin dito. Oo. Then, Sa Clark, dami sa Clark. Aqua Planet. Oh, sa- Di ba? sa Clark yung May Clark Safari. Yun lang Subic po Safari. yun. Yung mga ganun. Opo, sa Bulacan naman, mga historical pa natin, site natin, kagaya ng opo, marami simbahan yan. sa Bariswain. Baraswain Church. So, ayan. marami pong pwedeng puntahan dito sa Region 3. Kami Oo. nga po ay hindi na nagkaroon kami ng appear, yung assessment po namin, hindi na rin kami lumayo. Dito lang po kami sa Zambales. At napakaganda po ng kanilang mga beaches doon. Alam mo, Ayun. RD, yung nabanggit mo yung appear ninyo sa Zambales. Ang macro din, ang office ko, hindi rin lumayo Alam mo kung saan kami nag-appear? Sa Magalang, Pampanga. Dahil masyadong umalang Pampanga, kaya doon din kami nag-appear. But anyway, RD, ayan, sige, bago tayo magtapos, alam ko, siningit lang tayo sa oras nito ni RD. Alam mo, very busy ngayon ng mga regional directors natin. Pero bago po tayo magtapos, ano po yung mensahe ninyo sa mga nakasubaybay po sa atin, lalo na dun sa mga taga Central Luzon? Ano po yung maaasahan nila sa DBM Regional Office ngayong taon at sa mga susunod pa pong taon? Ang maasahan niyo po, yung aming regional office ay laging bukas. Laging umaalalay sa ating mga nasasakupan. Mga civil society po, sa organizations, sa ating mga stakeholders. So, nakakaasa po kayo na lahat ng inyong mga dinudulog ay agad po namin na nagagawin. So, yun po, makikita naman po yan doon sa aming accomplishment versus yung aming commitment. Okay. Ayan, may pa-shoutout po. Uy, Ardining, ang dami palang mga nanonood, may mga fans kaya na nanonood sa'yo. Nagpapa-shoutout. Teka lang, inubuto lang si Ardining. Ang dami siguro nakakaalala kay Ardining, kaya ganyan. Sinubaybayan Ayan, talaga sino yung daw yan? guesting Kaya- niyo po ngayon. Shoutout Kaya nga mo po, daw. medyo kinakabahan ako Batiin mo daw sila, RD. Shout out po sa aking mga
DBM Regional Office 3. At ako po ay nagpapasalamat sa aking mga kasamahan. At ako po ay karangalan ko po na maging part ng Team Region 3. Alam niyo po, yung amin pong mga kasamahan sa opisina ay very professional at committed Yeah. po sila sa mga commitment. Ayun. Correct. Kita ko yan Opo. kahit sina ARD Grace, sina Bernadette Timbang, hello. Saka po talagang masasabi ko na talagang very professional sila. Kagaya po na sinabi nyo kanina, yung sa ating meron po tayong 3 na GPPB recognized trainer pagdating sa procurement. Ito po yung si ARD Grace, Grace. oo. Opo. Alam ko yan. Siya Same. nag-train sa akin eh. Yes, si Miss Abby at saka po si Mr. Raymond. Lahat, hindi lang po Region 3 yung binibigyan nila ng technical assistance pagdating sa Region 3. No, hindi lang pagdating sa procurement law, iba po pong mga ahensya Ayun. na outside Region 3. So, ang pinakahuli po na binigyan po nila ng training ay ang Bureau of Fire Protection. Okay. Nito lang Daming po yun. binibigay na trainings, no? Opo. Oh, yan. So, ladies and gentlemen, thank you very much po kay RD Ning Maraming Abesamis. salamat po. RD, nagpapa-shoutout. Sino ba tong si Reginald Sikat? At si Abby Macalino. Ayan. Si Reggie. Po, alam niyo Ay, naman nako. po. Nagpapa-shoutout siya RD Ning, oh. Oh, ayan. Oh, Hello. shoutout daw. Oh, hello daw, sabi ni RD Ning. Okay, so ladies and gentlemen, pasalamatan po natin ang ating isa sa mga bisita ngayong gabi, si RD Ning Abesamis of DBM Region 3. Again, RD, maraming salamat sa iyong oras nilaan sa amin ngayong gabi. Maraming salamat Maraming din salamat po. Isa po. pong karangalan ang maimbita ninyo. Thank you.